Eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago niyo na lang ako sa pangalang Rose. Isa po ako sa mga bago ninyong tambalanista sa bago ninyong time slot. Sumulat ako para ibahagi ang aking frustration sa sitwasyon ko ngayon. Gusto ko din sanang humingi ng payo. 3 taon lang ako nang mamatay ang tatay ko. Nakahanap ng bagong pag-ibig si Mama sa katauhan ni Tito Ramon. May 2 anak si Tito, si Ate Angel na matanda sa akin ng 10 years at si Kuya Paul na 7 years naman ang tanda sa akin. Mabait sila kaya naging madali sa amin nang magsama sila Mama at ang tatay nila sa iisang bubong. Hindi naman kami mayaman pero natutustusan nila Tito ang lahat ng mga pangangailangan namin. Kontento ako sa simpleng buhay na meron kami. Nakakahiyamang aminin, nagkagusto ako kay Kuya Paul when I turned 19. Nagising na lang ako isang araw na excited ako kapag alam kong pauwi na siya galing work. Tinitingnan niya pa lang ako. Gusto nang kumawala ng puso ko sa katawan ko. Sa lakas nga ng tibok, nag-aalala na ako na baka naririnig na niya. Masaya ako kapag nakikita siyang nakangiti. Malungkot ako kapag bad mood siya. Akala ko nung una, puppy love lang or happy crush. Si Kuya Paul kasi yung standard ko pagdating sa lalaki. Tahimik, seryoso, self-assured, at stable. Pero naramdaman kong mas intense sa puppy love ang feelings ko for him nang ma-inlove si Kuya Paul. Laging may kausap sa phone habang nakangiti at madalas mag-date. Sigurado ako, may girlfriend na. Natatakot ako sa sakit na mararamdaman ko kapag nagpakasal sila. Dahil broken-hearted, natuto kong magbisyo. Naglalasing ako kahit mag-isa, tapos naninigarilyo. Nag-entertain ako ng mga lalaking hindi ko naman gusto para mabaling ang atensyon ko sa iba. Nagdasal din ako kay Lord pero ang bilis laging sumagot. Tuwing magdarasal ako, pinapamukha niya sa akin na hindi kami para sa isa't isa ni Paul. Dahil dito, tinigil ko na ang pagdarasal. Ayoko kasi ng sagot. One time napansin ni Tito Ramon na mugto ang mata ko sa kaiiyak. Tinanong niya kung may problema daw ba ako. Dahil hindi ko masabi, sabi ko wala. Paano ko naman sasabihin sa kanya na mahal ko ang anak niya? Tambalan pangarap kong ikasal kay Kuya Paul pero parang imposible namang mangyari. Kahit anong dasal ko, kung hindi naman will ni God, I know it will never happen. Kaya eto ko ngayon, broken and beyond repair. Nicole and Chris, ano bang gagawin ko sa buhay ko? Pangmalakasang advice naman dyan. Salamat sa inyong payo. Ang inyong tambalanista, Rose.
Ayan. So kung si Kuya Paul ay anak ng pinsan ng kapitbahay ng mayor ng barangay ng pinsan na kinakapatid ng may kuya. alaga ng halaman dyan sa kanto ninyo. Correct. Oo. Ano ngayon ang problema? Charot. Rose, okay. As a new tambalanista in this new time slot, bagong-bago talaga. 'Di ba? Kasi Feb 14 lang po kami nagsimula sa time slot na ito Tas bagong tambalanista ka namin. Grabe. Ikaw sa lahat ng mga tambalanista, ikaw ang pinaka-fresh. Lahat kasi sila karamihan sa kanila nagsimula nagsimula nung noong unang panahon pa. Anyway, Rose. Pero dahil sa pinagdadaanan mo hindi ka na fresh. Hindi nakaka-fresh. Yun nga sasabihin ko sana, partner, kaya lang sa pinagdadaanan mo hindi nakaka-fresh. Pero welcome sa magulong mundo ng mga tambalanista. Ayan, welcome to the world of the tambalan. Anyways, so si Kuya Paul ay anak ng kinakasama nung kanyang nanay. So technically tama ba hindi naman sila magkadugo? Oo. Go na yan. Charot! Kasi alam mo, tingnan mo, hindi naman pala magkadugo, hindi naman pa yung magpinsan, hindi go. Tingnan mo, hindi kasi ganun kadali Diba? Tingnan mo, yung sinabi ko, kung tutuusin, hindi naman kadugo, anak lang naman siya ng kinakasama ng nanay mo, di ba? Hindi naman masyado nakakahiya sa nanay mo, di ba? Hindi naman masyado magiging complicated, di ba? Di ba? Sa totoo lang, ang daming komplikasyon. Kaya, sa totoo lang, yung sinasabing you are broken, it doesn't mean that you are beyond repair. 'Di ba? Hindi naman ibig sabihin na porke broken ka ngayon, hindi ka na mabubuo ulit. Ang kailangan mo lang talagang gawin sa ngayon, you will do your best na ibaling yung atensyon mo sa ibang mga bagay na mas makakabuti. At hindi necessarily lalaki agad na parang kailangan para mabaling yung atensyon ko, maghahanap ako ng ibang lalaki. Tingnan mo, mas napapahamak ka pa. Kasi napupunta ka dun sa mga mema lang, masabi lang na may jowa, di ba? Yung sinasabi kong baling ng atensyon, pwedeng magpaka-busy ka sa ibang mga bagay. Katulad ng, ano ba yung usual na sinasabi ng tambalan? Kung bago kang tambalanista, hindi mo pa to alam. Paghiwa-hiwalayin ang sangkap ng 3-in-1. Matagal na naming advice yan. Early 2000s pa. Pero wala pa nakagawa. Pero wala pa nakagawa. Baka sakaling ikaw na bilang ikaw ang pinaka-fresh, pinaka-bago nating tambalanista, magawa mo yan. Di busy ka ngayon, hindi mo na maiisip si Paul. Kasi ang complicated masyado We get it na siguro iniisip mo, baka naman may chance, gusto mong siya makasama mo habang buhay. Alam mo, Rose, you're so young. Ang bata mo pa, sinabi ko rin yan sa una kong jowa. Na siya na, ito na, this is the one. Pagkatapos na nakailang jowa ako, na every single time meron akong jowa, lagi ko sinasabing, eto na, this is it, this is the one, diba? Hindi ganun. Pero hindi pala. Bata ka pa. As in, madami ka pang makikilala na higit pa kay Paul na hindi complicated. Ang complicated na sitwasyon. Agree ako doon. Yung sinasabi natin ang laging payo ng tambalan, importante na kilala mo talaga ang sarili mo. Diba? Bakit? Kasi hindi mo hahayaan na lumaki ang isang sitwasyon o maging komplikado ang isang sitwasyon kung alam mo ang sarili mo. Ngayon, hindi mo kasi hinayaan mo, meaning syempre hindi mo kilala yung sarili mo kaya nangyari ito. Yan. Kung kilala mo ang sarili mo, hindi mo hahayaan na lumaki ito ng ganito. Yan. Diba? Kaya yung sinasabi natin, it's important that you are aware, that you are self-aware, that you know yourself well. Correct. Diba? Bakit? Kasi bakit nasabi namin hindi mo kilala yung sarili mo dito? Inalaw mo Alam mong komplikado. In the first place, alam mo to, you know for yourself that it's complicated. Truth. Diba? Pero hinayaan mo na in love ka nang na in love. Crush mo yung anak. You allowed your feelings to grow. Crush mo yung anak ng kinakasama ng nanay mo. Yung lalaki walang kinalaman talaga dito. Normal siyang nabubuhay at wala siyang kinalaman sa pinagdadaanan mo. Ikaw ang lahat ng nagpalaki ng issue dito. Ikaw ang nag-complicate ng mga bagay-bagay. Ma-issue ka pala That's why it's important to know yourself. 'Di ba? Magkaroon ka ng self-awareness. Ganito ba ako? Nag-i-invest ba ako ng emosyon sa isang relasyong wala naman talaga? 'Di ba? Sa isang relasyong walang label. 'Yun ang mahirap pa kasi pag kilala mo, hindi mo hayaan na lumaki ito ng ganito. Pipigilan mo kaagad yung investment ng emosyon 'Di ba? Inalaw mo. Lumalim na lumalim. 'Di ba? Sumanga ng sumanga. Dumating yung isip mo na ikaw
Pakakasalan. Pasakal. Say it with me. Sal. Kasi ulitin natin, partner. Say it with me. Kasal. Umabot na sa kasalan. Umabot na sa umabot na dun. Hindi na dapat umabot dun. Hindi naman kayo. Walang ganon. Hindi nga siya nag-attempt na magkagusto rin sa'yo eh. Kasi nga anak ka rin nung kinakasama nung tatay niya. Kasi maaaring aware siya sa ganon. Ikaw, hindi mo kilala yung sarili mo na bakit ko hahayaan mapunta ang sitwasyon, ang sarili ko sa isang sitwasyon na komplikado. Diba? Kung kilala mo ang sarili mo. Baka kasi bata pa siya, partner. Diba tayo, ngayon lang din natin nakilala yung sarili natin. Yabang-yabang naman natin. Yabang-yabang naman natin. Bata tayo, ganito rin naman tayo. Neto lang din naman natin nakilala yung sarili natin. I think it's really a huge factor that Rose is very young. Hindi niya pa kilala masyado yung sarili niya. Hindi niya pa alam yung mga consequences ng mga eksena boom-boom niya sa buhay. Diba? Eksena boom-boom. Ano yun, Nicole? Kaya alamin mga boom-boom lay sa mga sagigilid. Oo, correct. Diba? Ganon. Hindi niya pa masyadong kilala yung sarili niya. Basta, ang lesson na ang sinasabi ni partner dito, dapat alamin mo kung ano ba yung mga bagay na ikaw na nga mag-explain, partner. Sana boom-boom yung naisip ko eh. Paano niya na lang mas makikilala yung kanyang sarili? Doon muna. Ayan. So, ito ngayon. So, nakikinig ka sa mga tito at tita mo. So, that's the first step. Tama. Diba? Pakinggan mo kasi dumaan din kami sa mga ganitong klase. Hindi naman ganitong ka-partikular na sitwasyon. Pero dumaan din kami sa mga ganyan na nag-expect, diba? Nag-invest ng feelings. Correct. Pero natuto rin kami. So, pakinggan mo yung mga sinasabi namin. So, in this case, makuha mo yung lesson na itinuturo nito. Ano yon? Isa, kailangan hindi ka mag-i-invest ng emosyon sa isang relasyong walang label. Ibig sabihin, diba? One-sided lang ito, girl. Normal na, isipin mo lang to, normal na namumuha yung lalaki. Wala lang sa kanya. Walang kaalam-alam yung lalaki sa pinagdadaanan mo ngayon. Diba? Wag mo nga hayaan yun na parang muntang ako. Diba? Ang dami namang ang dami nasaktan. Dami nasaktan, partner. Yung nililig, yung nagmo-move on sila, hindi naman sila naging sila. Oo, diba? Ang daming umaaray. Ang daming ganun eh. Mga tanga left the group. Hindi ko sure kung kailan sila babalik ng GC. Mahaba-habang pag-move on to. Mahaba-haba. Hindi, pero totoo yun. Tama yun. Wag mo nga hayaan na mangyari ulit ito sa mga susunod. Diba? Pigilan mo yung nararamdaman mo. Self-control. Wali. Tsaka tsaka isa pang bagay na kailangan mong tandaan, bata ka pa kasi, 'di ba? Na kapag ang isang sitwasyon ay komplikado, kapag ang sitwasyon ay maraming sabit, 'di ba? It's not for you. Lagi nating ewan ko ako based on personal experience, kapag ang isang bagay ang dali, parang ang gaan, wala akong iniyak tungkol diyan, parang nagtagpi-tagpian lahat para makuha ko ito or makapunta ako doon. Nag-align lahat ng mga planets, correct, lahat ng mga pwedeng mag-align. Kisak. Lahat na lang nag-align, 'di ba? Para doon. Ibig sabihin, it's meant to be. Pero yung kapag gaganito na yung anak pa lang siya ng kinakasama ng nanay mo, yun pa lang talaga doon sa part na yun, girl naman. Ang hirap. Ang ganda nung laki ng stoplight na red. Correct. Nag-blink sa harap mo. Actually, partner, kasing laki nga ng sun eh. Yung yung stoplight, 'di ba? Pero ginaw mo pa rin. Tingnan mo, nasa alanganin kang sitwasyon. Mahal na mahal mo na tuloy ngayon, 'di ba? Nasasaktan ka na hindi naman dapat to begin with. Pero ang bottom line dito, kung yung sinasabi ni partner, dagdagan ko lang, dapat kilala mo yung sarili mo. Alamin mo rin kung ano yung mga bagay na pwedeng magpasaya sa'yo bukod kay Kuya Paul. Kasi sa ngayon, siguro nasa stage ka ng exploring, kaya ayan, nagiinom, nagbibisyo, ganyan, pero hindi yan maganda. Dapat ine-explore natin yung mga ganyan, pero huwag ka magpakalulong dyan. Tsaka mahirap dyan yung mapunta ka sa mga maling set of friends. So yung mga ganun bang klase mga awareness, ito ba nakakatulong ba to sa akin o hindi? Nakakabuti ba ito sa akin o hindi? Naku, dapat matutunan mo yan. Na kapag nasasaktan ka pala, hindi maganda yung ginagawa mo sa sarili mo. Di ba pati si Lord, di ba, kinatatampuhan mo. Mga dasal ko, mali yung sagot niya. Correct. Dahil dyan din ako magdadasal. Unang-una ikaw pumasok dyan. Correct.
Unang-una, minahal mo kahit anak siya ng kinakasama ng nanay mo. Doon talaga ako. Doon pa lang yun. Sabi nga ni partner, napakalaking red stoplight, red flag, kung ano pa ba, regla, kung anong basta lahat kulay pula. Ang laki-laki Red tide, diba? Correct, lahat na. Lahat na nagsasabing, wag na yan, uy. Diba? Pero ginaw mo pa rin, pinush mo pa rin. Hinayaan mong ma-inlove ka ng ma-inlove sa taong wala namang ibibigay sa'yo kapalit. pabalik. Oo, kapalit. Diba? Unrequited love, ika nga. One-sided love affair. One-sided lang. Diba? Lagi nga, sa quotation, mga kabisyo, it takes two to tango. Oo. Ano ibig sabihin? Nakita mo na ba, baka bata ka pa, hindi mo alam yung sayaw na tango. Ang sayaw na tango, kailangan dalawa. Magsayaw ka ng tango, tanga ka. Na mag-isa. Diba? Dami na namang umaaray talaga. Kanina pa sila. Hindi, it takes two to tango. So yung sinasabi ni partner, inallow mo to happen na ma-inlove ka sa kanya, yung kabilang party wala lang sa kanya. Oo. 'Di ba? So it's super duper complicated. So hanapin mo kung ano yung magpapaligaya sa iyo, ano ba yung magpapaligaya sa iyo, and please, wag mong isipin beyond repair ka, bumalik ka kay God. Kailangan pa bang i-memorize 'yan? Basic. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! This portion was brought to you by Diba, girl? Corporation, ISO certified. Kailangan pa bang i-memorize yan, girl? Minsan basic lang yung mga kailangan mong gawin, Oo. pero hindi mo ginawa yung mga basic na yun. Yung Pero you made things complicated. feeling ko talaga kasi bata pa siya. Ano pa talaga siya. Hindi, ako I would say talaga. Binanggit niya ba kung ilan yung edad na? 19 lang. 19. Oo, 19 lang siya, partner. Oh, that's why. Kaya kanina ko pa sinasabi na bata pa kasi siya. So, hindi niya pa talaga kilala yung sarili niya. Hindi niya alam. Kaya, ang sa amin is payo as your older ates and kuyas. Ayaw po namin ng tito-tita. Oh, doon so, po lang namin, ate at kuya lang kami. Charot, diba? Hindi, pero totoo, yung nakatatandang kapatid. Yan. Na important issues na early on in life, maganda nga dyan di ba? Hindi ka talo din, in a way, hindi ka talo sa sitwasyon na to kasi panalo ka pa rin sa learnings, di ba? So, bata pa lang may mga ganyan ka na. May mga kaedad ka na for sure, hindi nila na-experience yung na-experience mo, pero ikaw na-experience mo na at an early age, so may learnings ka dapat dyan. Correct. Na wag ka talaga ma-inlove sa anak ng kinakasama ng nanay mo, napaka-komplikado niya, Diyos ko. Paano kung maging kayo? Di ba ang weird? Ang weird na setup. Awkward. Ang awkward. Di ba? Diba? Kayo sila. Para kayong naglalampungan yung nanay at tatay mo. Diba? Tas kayo din, diba? Nakita mo sila, sweet nila, tayo rin. Ang pangit, diba? Tas anak ka nun, diba? You should consider yourself as a family member. Sas may ganon. So yung ganyan, wag ka may ilab sa anak ng kinakasama ng nanay mo. Pangalawa, alamin mo yung mga bagay na makakabuti sa'yo. Ano ba yung mga makakabuti sa akin? Sino ba yung mga kaibigan na makakabuti sa akin? You will learn that in time, kabisyo. Hindi naman, life is a long process of learning. Hindi po siya yung agad-agad at 19, alam ko na agad ito. Kami nga, ang dami pa namin natututunan at this age. May kakilala ako. Kung kailan siya naging 78, saka lang siya natutong magsaing ng kanin. Diba? Kumbaga, laging merong matututunan. So, yan naman kagandahan dyan, matutunan ka dyan. Utang na loob hindi yung huling lalaki makikilala mo, promise. Yun lang yung masasabi namin. May feeling kasi tayo na siya na lang ang pwede. Yes. Siya lang yung the only one. Paano siya lang? Baka di ka lumalabas ng bahay? Kaya lagi mo nakikita yun si Paul. Color cake ka. Totoo. Sinabi na namin to many times, yung mga ganyan. Sa mga sarili, sinabi na rin namin yan na marami palang samot-saring isda sa dagat. Tama. Minsan na lang tayo, na-attach lang tayo, masyado lang tayong nahuhumaling sa isang lasa ng isda. Diba? Kunyari, galunggong. Sarap talaga ng galunggong. Favorite ko yung galunggong. Gawin nating sinaing, gawin nating paksiw, gawin nating prito, gawin nating sarsyado. Diba? Masarap naman talaga yung galunggong, pero pag pumunta ka pala sa palengke, ang dami palang options. Ang dami palang masasarap na isda at lahat yun, diba, gusto mong bilhin. Diba? Ganun din pagdating sa pagdating ng mga tao sa buhay natin. Akala natin pag nawala yung galunggong, wala nating kakaining isda. Tama. Diba? Pero darating pala yung may salmon pala. Yes. May lobster at hindi lang limited sa isda. Yes. Meron pang ibang seafood. Totoo yun.
So ma-excite ka, marami silang darating sa buhay mo. Although we understand, masasaktan kasi nagkaroon ka ng ng expectation. Pero sa susunod maging maingat ka na. 'Di ba? Huwag kang mag-expect sa mga bagay na alam mong alanganin or imposible. Isipin mo nag-expect ka ng so much. Gusto mo siyang pakasalan. Ang hirap naman noon. Unless maghiwalay muna yung nanay mo at yung yung jowa niya, 'di ba? Imagine tuloy namin pag may Christmas party kayo. 'Di ba ang awkward? Partner. Oo, mga mag-asawa dyan, ito ang laro ninyo. Yan, di ba? Mansana sa bibig, gano'n. Oo, ganyan. Tapos kayo din, sumasali din. Oo, nagangab-ngaban kayo ng mansana. Correct. So, katabi ng nanay at tatay nyo. Oo, di ba? Ang pangit. Ang pangit ko talaga. Ang pangit mo talagang ganyan. Oo nga. Sabi niya, Noy, labas-labas din, marami pang borta. O, di ba? Labas-labas ka din. May ibang options talaga, promise. Sabi ni Miles Tendencia Henriksen, hello po, watching from Norway. See you po sa April with Sapin-Sapin, Palitaw at Biko. Hoy, taga dito kami. Hindi mo kaya kami kailangan bigyan ng ganyan. Taga Norway ka, dapat pang Norway. Oh. Charot. De, pero di ba ka naman local delicacy tapos din, galing ng Norway. Oo, okay. Galing ng Norway yung Sapin-Sapin, Palitaw at Biko, partner. Hindi kaya yung... Malam mo may ganun din sila, Sapin-Sapin version Norway. Kaya nga, pwede. Pero partner, yung Sapin-Sapin po ba ninyo, hindi napapanis sa biyahe? Kasi dito po yung Palitaw na anniversary namin, nagsasalita oras lang ang binilang, napanis na. O naku, mahalin tulad ka dun sa kaibigan naming sabi niya galing siyang LA, tas ang pasalubong niya sa amin, biskotso. Hindi namin nakalimutan yun. Baka hindi ka rin namin makalimutan dahil dyan. Sarap. Markado ka sa amin. Markado ka sa amin. Galing ka Norway, tas bigay mo sa amin Sapin-Sapin. Sarap. Wait, pero thank you and see you in April. Salamat. Yes. Hello kay Daisy Shano, Nicole and Chris, shoutout naman po from Marilao, Bulacan. Vivian Almohela says, tsaka, much better na mag-focus ka to grow yourself kasi hindi ka naman magiging talo kapag mag-focus ka sa sarili mo. Pag minahal mo ang sarili mo. Yes. So, buuin mo ulit ang sarili mo kung feeling mo broken ka. Diba, buuin mo ulit ang sarili mo and pag naka-move on ka, baka pagtawanan mo na lang ito. Tama. At kadalasan ganun talaga yung nangyayari. Yung iniiyakan natin mga tao, diba, yung sitwasyon na pinagdaanan natin noon na sobrang sakit, paglipas ng ilang taon at binalikan mo ulit yun, tatawanan mo na lang sila. Oo, masasabi mo sa sarili mo lang. Mandidiri ka minsan sa sarili mo. Tsaka buti na, at tsaka don't do anything, don't do yourself any harm. Huwag mong sasaktan yung sarili mo, huwag kang gagawa ng bagay na ikatsaka ng katawan mo, or I mean, diba, alam nyo na yun. Ikakapahamak mo. 'Di ba? Kasi masarap sa pakiramdam na kapag ka dumating yung panahon na okay na pala ako. Pag dumating yung panahon na yun, masasabi mo sa sarili mo na buti na lang, 'di ba? Buti na lang nilusutan ko nang wala akong ginawa sa sarili ko. At minsan magkakaroon ng liwanag sa isipan mo, ay kaya pala hindi kami naging kami. 'Di ba? At sasabihin mo buti na lang buti talaga. Na lang. Hindi naging kayo. Correct. Or hindi naging kami. Kasi maiintindihan mo yung dahilan kung bakit. 'Di ba? Pagdating ng tamang panahon. Sabi ni Queenie Rose Jimenez Giao, iba na po ang time slot nyo, hindi po. Ano kaya? Alas 8 pa lang ng umaga sa Pilipinas. 8 AM pa lang. Imagination o kaya hindi to totoo, imahinasyon mo lang. Replay. Irene Kibot, hello Nicole and Chris, watching from 13 Martires, Cavite City. Ayan. Salamat po. Norwegian puto daw. Oo, may puto din sa Norway. Hindi, parang gusto ko makakita ng Norwegian puto, sabi nung Noy. Kasi sabi natin galing sa Norway, tapos kakanin. Oo. Malay mo din, di ba? Oh, malay nga naman. Tama naman si partner. Baka malay mo rin. Malay mo, may ganun puto. Bakit mapula pa rin ako, hindi ako maputi? Dahil ba sa reflection pa rin ba ito ng lobo? Wala nang lobo sa harapan ko, pero may lobo. Yung reflection pa rin ba ng lobo na nasa ibabaw? Mapula ako eh. Dahil nakapula ka? Baka nga. Okay. Si Raven Perfesio is watching from Davao kahit nasa faculty room. Salamat. Hello kay Loha Hector Hennessy Yari Santos.
Paputi. Ninenervyos ako sa mga naiisip mo, Boy P. Ayan. Ayoko na lang. Naging filter. Sinasabi ko na. Pwede din naman ganon. Pwede din. Oo, Anong pelikula na panood ko? Ano na namang pelikulang pinanood mo? Ninenervyos ako sa mga pelikula. Parang kukunin ng UFO, gano'n. Oo, parang kunin na ni Lord. Ayan. Diba? Oo. Nga, parang kukunin na ng mga extraterrestrials. Parang kukunin ako ng aliens. Oo. There's many fish in the Red Sea, sabi niya, April Divina Bate. Pa-shoutout po sa Sorsogon, watching po. In the Red Sea talaga. Oh. Iba-iba talaga. Mapula ka kasi pula yung dress mo at Q-Tex, sabi ni Fina Kalapitan. O, diba? Reflection po ng damit nyo yan. Talaga ba? Sabi ni Faye. Ganun. Madam, pakigreet mo naman po ako ng kinig si Leilani Ferrer. Go. Go, Leilani. Watching from Legazpi si Marichu Gregorio. Go. Ineng, sabi ni Aylia Arenas, makinig ka kay Ante, Nicole, and Uncle Chris. You are still young. Love yourself first and the right man will come at the right time. Aral ka mabuti. Doon ka muna mag-focus and pray kay Papa God. Totoo. Talaga dapat mag-aral ka muna. Dapat may iba kang priority. Oo. May iba kang pagkakabalahan. During this time, dapat career. Diba? Self-development. Ganon. Personal goals. Oo, hindi pa nga yun, partner, kasi 19 lang siya, friends. Oo. Diba? Bagong hobby? I don't know. Mga ganon. Minsan natatakot tayo, nakala natin mawawalan tayo, no? Because of peer pressure. Yung mga ganyang edaran kasi, normally, yung mga kabatch natin, nagkakaroon sila ng jowa pa isa-isa. Diba? Lahat magulat ka, uy, may jowa na si ganito. Uy, may nanliligaw sa kanya. Uy, may nililigawan daw si ganito. Tapos malaman mo, ikaw wala. So, nagkakaroon ng pressure on your part. Nagkakaroon tuloy tayo ng thinking because of that pressure, nagkakaroon tayo ng thinking, kailangan magkaroon din ako. Diba? Nagkukumahog tayo na magkaroon din ng jowa kahit hindi pa naman talaga panahon or hindi pa dapat o hindi pa siya dapat nasa listahan ng mga priorities mo. 'Di ba? So wag kang ma-pressure. Ito na lang yung lagi mong iisipin, yung pagkakaroon ng love life, siya yung pinakamadaling gawin. Oo. Kalma ka lang diyan. Siya yung pinakamadaling gawin. Sabi ng mga single, parang di naman. Sabi ng mga single. May mali kung bakit. May mali kung bakit. Dapat lalandi-landi ka din. Yung pinakamadaling gawin ay lumandi. Ganyan. Di ba yung makipagkilala? Lalo pa ngayon kung bakit sinasabi ni partner na madali, online. Correct. Merong internet dating na tinatawag. Nung panahon ng mga uncle at auntie ninyo, ubusan na po ng mga kaibigan kasi referral lang. Totoo. Blind date na mga ganito, pero kakilala pa rin. Hindi katulad ngayon na medyo sky's the limit in terms of choices. Kaliwat kanan ng available dating app. Plus, mafi-filter pa. Kunyari, sino lang yung mga mahilig sa, kunyari, Hello Kitty, o kaya mahilig sa hiking, o kaya mahilig mga churchgoers, mga ganun. Totoo yan. May kakilala nga ako, nagla-like lang doon sa picture nung naging jowa niya. Tingnan mo. Diba? Yung mga ganun possibilities. Kasi ganun siya kadali. Well, for me, yes. Madali talaga siya. Yung pinakamadaling gawin sa buhay natin na kung gusto magkaroon ng jowa, pwede talaga. Pero yung magkaroon ng magandang career, di ba? Mahirap-hirap yan. Matagal-tagal na bunuan yan, kabisyo. Diba? Pero yung jowa, landi-landi din. Madali siya. Actually, as a last kineme kay Bros, kaya lumalaki yung issue na yan kasi diyan ka nagfo-focus. So kaya lumalaki yung pagmamahal mo diyan kay Paul, kahit hindi dapat kasi kay Paul ka lang nakafocus. So kailangan sa iba ka mag-focus, maghanap ka ng ibang mahirap yan though ha. I mean, ako ilang beses na ako sinabihan yan sa mga pinagdadaanan ko na wag mo kasing isipin yan masyado. Ang hirap na hindi isipin. Gets namin. Parang ako gets ko. Pero try. Alam mo yon, try to divert kasi may magagawa ng paraan. Kasi kung hindi, laging yan ang iisipin mo. Hindi nga pwede si Paul. Kasi pag Christmas party nga, diba? pag may mansanas
Nana's game. Sabi nga ni partner. Ang weird. Diba? Yung nanay mo tsaka yung tatay niya, tas kayo ng anak niya. Diba? Ang weird. Nakakapangit. Correct. Ganun. Baguhin mo yung set of priorities mo or list of priorities mo. Ibang maglagay ka ng 3, career, self-development, or finding a good job, or diba, establishing your own business. Ano muna? Ganun. Hindi, hasta ano siya. Basta wala yung love life. Oo, wag muna love life. Nag-aaral ka pa. So, aral. Yun, ulit-ulit. Ang goal mo, graduate ka, hindi, kahit hindi graduate kasi hindi mo naman umpisa ng Dean's Lister. Ang goal mo, at least mag-Dean's List, itong SEM. Ganon. So, mag-aaral, ganon. Totoo, ganon. Kasi pag mali yung nasa listahan ng priorities mo, di ba? Saan man nakasulat yan, kung nasa isip mo lang, baguhin mo yung sequence niya. Tama. Si Enzo hanggat nasa isip mo yan yung gagawin mo. Correct. Lagi kasi siya yung focus mo eh. Kaya yun talaga, lumalaki lalo. Si Enzo Lorenzo Zapatero, naku, di na ako matutulog ng tanghali, makikinig at stay tuned na ako. Shoutout Tambalan, watching from Jollibee, Narvacan, Ilocos Sur. Ilang beses na ako nakapunta dyan sa Jollibee, Narvacan, Ilocos Sur. Nakakamiss tuloy ang Ilocos. Yarn. O siya, naiihi na kasi ako eh. Hindi ko na mapigilan. Sana po yung sahig namin. Oo. Wet na po ako, wet. Oo. Exit na muna tayo. Salamat sa pagsama sa amin ha. Thank you, sinamahan nyo kami ngayong araw na ito. Have a feel good Tuesday mga kabisyo. Bye-bye!